Sir, related din po sa budget insertions. Itatanong ko lang po, another Politico report also surfaced. Parang favorite niyo yun ngayon. It's a CCTV footage po showing na bumisita po kayo sa Batasang Pambansa toward the office of House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan daw po ito nung usapan sa national budget. May we know, sir, kung ano po yung purpose nung... Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira na na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM. Ngayon kung pipintasan nila, ulitin ko bagaman alam kong demolition job ito mula sa ilang sektor na nais questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan at bagaman tapos na. Para sa akin, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay SIBAC, Citizens Battle Against Corruption. At dahil lamang siya ang napili at napipisel kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pag-warning sa akin ng ilan sa mga kasamahan ko sa Senado na gagawin yan. Tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, sasagutin ko yan na may buong tapang at tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kahapon po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason bakit hindi siya pumirma. Bakit hindi siya pumirma sa GAA? Yung BICAM ng GAA. Na hindi sila pumirma sa GAA, siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na yun? Kasi nga alam nila yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA, kaugnay sa GAA ng 2025? Ang kaibahan, naging mas transparent, nalaman ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yun? Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari ng nagdaang panahon. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din. Yung sinabi po ni Sen Aimee, hindi lang siya aligasyon. Totoo daw po, yun daw po talaga yung nangyari. May mga senador na nag-insert ng budget, although ayaw niya rin diretsahin yung mga pangalan kahapon. May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amyenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad. Hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So, anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmit ba't pa kami maghihiring? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprubahan. Baka nakakalimutan nyo rin. Bilang finance chairman noon, ako ang kauna-unahang finance chairman na nag-line item ng budget ng DPWH. Bugso ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa post-enactment intervention of pork barrel. Kung maalala nyo dati, puro lump sum allocations ang nasa budget at sa kauna-unahang pagkakataon na ako'y naging chairman. Doon lamang ni line item yan. Doon lamang nakita ang mga bagay na yan. So, hindi marapat at hindi makatarungan para sa akin. At bahagi lamang ika nga ng politika at pamumulitika ang mga akusasyong binabato ngayon. Myla. Sino? Senator ano? 600 billion. So, ibig sabihin, sir... Roughly, yung proposed amendments. So, yung remaining, sir, amendments ng House ba yan? Halo-halo. May amendments din ng mga ang DBM. Kasi may mga errata din na pumapasok, hindi ba? Sa mga nagdaang panahon. Pero, sir, minsan may hinahabol sila na, uy, nagkamali, na madali. Dapat ganito to. Minsan yung mga departments mismo gustong baguhin yung sarili nilang budget.
dahil may nakita silang pagkukulang o nagbago yung priority o may tuloy biglang nasira na kailangan iliko yung pondo ron habang pinag-uusapan yung budget. Marami naman pwedeng panggalingan yung pagbabago. Sir, wala kayong idea kung magkano yung amendment sa ginawa ng House, on the part of the House? Attribution is very difficult, Myla, because halimbawa, kung may nag-propose sa komite, tapos yung vice chairman handling the committee adopted the verbal recommendation, the verbal request made in committee, kanino yon? Wala namang parang bill na, di ba? Pero nasa record. Kung gusto mong i-trace, makikita sa record yun na nagpanukala ay itong particular na mambabatas na ito at diniscuss yun sa komite. At pagdating ng report ng vice chairman, kinary ng vice chairman yung proposed amendment na yun. At later on, pinagbotohan, kinary ng plenaryo yung proposed amendment na yun. Yes, ma'am. Sir, related din po sa budget insertions. Itatanong ko lang po, another Politico report also surfaced. Parang favorite niyo yun ngayon. It's a CCTV footage po showing na bumisita po kayo sa Batasang Pambansa toward the office of House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan daw po ito nung usapan sa national budget. May we know, sir, kung ano po yung purpose nung... Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira na na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM na pinag-usapan din naman nung nag-bicameral conference committee meeting kami. Para tiyakin na ayos yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang problema. Again, these are insinuations that you are merely carrying, coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi issue din. But what are they insinuating? Tapos, sir, follow up I'm lang asking, po. what are you insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? So, bawal na rin magpunta at gawin ng trabaho bilang BICAM member? Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM? May insinuation agad na mali? Hindi naman siguro tama yun. That you made sure though, that you made sure na yung mga changes as you proposed, mapapasok sa Again, that is an allegation. That is an allegation wrought with malice. At ulitin ko, sino yung nagsabi? Kayo naman, panayang pasagot nyo sa akin sa mga anonymous report na naman. Report nino. Saan niya kinuha yung report? At sino nagsabi? No, answer me. Sino? No. Sino nga yung kino-quote ng report? Hindi naman pwedeng wala, di ba? Again, this is clearly a PR job. Although it is, and I know it is, sasagutin pa rin kita. Kasi wala naman akong tinatago eh. Yes, Ali. Sir, ano yung mga changes or reforms na implement ninyo pagdating sa approval ng budget para maiwasan itong mga ganitong controversies? At malabo ba yung gusto ni Presidente na halos wala na kayong baguhin doon sa budget? Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala akong nakikitang problema. Again, gaya ng sinabi ko kanina, 2 heads are always better than 1. Hindi naman alam ng lahat ng executive department officials ang problema ng bansa. Kaya nga, minabuti ng mga nagsulat ng saligang batas na dadaan yan sa prosesong ito, kung saan makukuha ang input ng mga mambabatas, partikular mga kongresista, dahil sila ang directly elected representatives of the people. Pagdating sa BICAM, paano mas magiging transparent? Kasi doon lagi sinasabing nangyayari yung mga ganong hocus-pocus or mga insertions sa BICAM. Again, when I was the Finance Committee Chair, binuksan namin yung BICAM. Wala namang nagpuntang media. In-announce nung nakaraan din. Ang nangyayari kasi sa BICAM, more often than not, is just the secretarial staff that's meeting. Nag-o-compute yung mga yan. Ito yung version ng Senate, ito yung version ng House. Saan yung kinuha, saan kinuha. Halos wala namang, it's basically computation of those who are good in the budget. Kahit noon ang BICAM palagi nasa PCA. Sino ba yung matagal na rito?
Di ba? Oh, sa PCA, lately ginawang sa House, pero PCA madalas. I think nung time ko, PCA pa din. SP, Na wala namang, oh. hindi yung actual bycam. Hindi yung meeting. Yung actual bycam na puro mga laptop na ang gamit nila, sa PCA usually yun. Hindi, yung meeting lang. Pero yung actual bycam, yung nag-meet yung House Appropriations Committee at saka Senate Finance Committee, it's basically the staff that's basically reconciling the two different versions. Kasi alam mo, nakita ko yun nung nag-finance share ako. Ang Senate may dadagdagan na item, pero iba, may pagkukunan siyempre yun. Zero-sum game eh. Ang House may dinagdag at iba rin yung pinagkunan. So, kailangan nilang pagtugmain yun. And it's actually a more of a secretarial, mathematical job of reconciling the two versions. Tapos pag nangyari yun, ipepresenta na ngayon yun sa respective chairperson para aprubahan yung ni-reconcile nilang version. Sir, para maiwasan yung mga insinuation. Hindi sa pag-usapan ng baha. Nakaka-high blood pala talaga yung init. Relax lang.